Sige mga kaibigan, si Haris Sultan ito. Maligayang araw ng Australia. Australia ang pinakamagandang bansa sa mundo. Maganda rin siguro ang bansa ninyo at ganoon dapat. Mahalin natin ang sariling bansa. Hindi ko pinansin ang nasyonalismo dati, pero napagtanto ko na kung di mo mahal ang bansa mo, dapat kang handang mawala ito. Alam ko na komplikado ang Australia at ang lipunan nito. May ilan ding tao na baka hindi ako gusto. May mga tao na maaaring magsabi na hindi ka Australiano at hindi ka dapat tumira sa Australia at ayos lang iyon. May kalayaan tayong magpahayag at pinapahalagahan ko ang opinyon mo. Hindi ako sang-ayon doon dahil mahal ko ang bansang ito tulad ng pagmamahal ng iba. Wala akong kinikilingan kahit saan. Hindi ako naniniwala na mas maganda ang Pakistan. Para sa akin mas maganda ang Australia. Hindi ako ipinanganak dito, pero alam kong dito rin ako mamamatay. Kung nakatira ka sa first world na bansa, ibig sabihin may dahilan kung bakit ito first world. May gumaganang institusyon, batas na sinusunod, at maayos na pamahalaan. Itinayo ito sa maraming henerasyon ng sipag at determinasyon. Tingnan mo ang ibang third world na bansa, lalo na ang mga imigrante tulad ko mula Pakistan, na isang third world na impyerno. Hindi dahil wala itong mga bundok o ilog o likas na yaman, third world na bansa ito dahil hindi ito napamahalaan ng maayos ng mga tao nito. Samantala, first world country ang Australia dahil sa pagsisikap ng mga tao roon. Kaya naman, dapat tayong lahat ay maging makabayan. Dapat nating pahalagahan at mahalin ito. At isa sa mga paraan ng pagpapakita ng pagmamahal ay ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa bansang iyon. At sa sinabi kong iyan, kinikilala ko rin ang pamayanang Aboriginal ng Australia bilang orihinal na mga tao ng lupang ito. Mahal at iginagalang ko sila at nais ko silang magtagumpay. Gusto kong umunlad sila. Gusto kong magtagumpay sila sa buhay. Gusto kong mamuhay sila ng kamangha-mangha at malusog sa maganda at makabagong Australia na tinitirhan natin. Pero may ilang artista, may ilang tao na labis ang galit sa bansang ito na ang tanging layunin ay maghasik ng pagkakawatak-watak, magdulot ng kaguluhan at pahinain ang ating bansa. Sino ang mga taong iyon? Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang isang halimbawa. Tingnan niyo ang taong ito. Isa siyang konsehal ng lungsod sa New South Wales. Ang taong ito ay isang imigrante mula sa Ehipto, kaya hindi siya ipinanganak dito. Nag-immigrate siya mula Ehipto papuntang Australia dahil mahirap ang buhay doon. Isa ang Ehipto sa pinakamatandang sibilisasyon. Nagbigay ang Ehipto ng mga paraon at piramide at naging dakilang sibilisasyon. Ngunit sa nakaraang 500 taon, humina na ang kalagayan nito. Ito ang dahilan kaya pumunta si Ahmed Wufwuf sa Australia. Bago ko ipatugtog ang video, napansin ko na saan mang bansa, tulad ng Canada, Amerika, o Australia, laging interesado ang mga Muslim sa karapatan ng mga katutubo. Samantalang sa totoo lang, ito ang kulturang sumakop sa maraming kultura at tuluyang winasak ang mga katutubong kultura. Sinakop nila ang Espanya, Portugal, Syria, Imperyong Byzantine, Hilagang Aprika at India. Pero hindi nila kailanman pinag-uusapan ang tungkol sa kanila. Hindi niya kailanman babanggitin ang milyon-milyong aliping Aprikano na winasak ng kanyang kultura ang buhay, hindi nila kailanman pag-uusapan yon. Dumating siyang imigrante sa Australia. Bakit ka pupunta dito kung galit ka naman? Nagsimula ang Holocaust ng mga Aboriginal noong 26 Enero, 1788 nang itanim ni Arthur Phillip ang bandila ng Britanya sa Sydney Cove. Kung napakasama ng araw na yon, bakit ka pa pumunta sa Australia? Sasabihin ko sa iyo kung bakit ka nagpunta sa Australia. Dahil gusto mo ng mas magandang buhay. Isang buhay na naging posible noong araw na yon. Ayaw ng mga tao talakayin ang buhay ng Aboriginal bago ang 1788. Ano kaya iyon? Talagang mahirap. Pakinggan mo itong nakakainis na video. Nagsimula ang Holocaust sa Australia noong ika-26 ng Enero, 1788. Noon may humigit kumulang 1 milyong Aboriginal na nakatira sa Australia. Alam mo, galit lang siya. Ang mga puting Europeo ang sumakop sa Australia. Sana mga Muslim na lang ang dumating na posibleng mangyari rin. Sayang para sa kanya. Mas mahusay mag-explore ang mga Europeo. Ito ay mga matatag na lipunang namuhay ng libong taon. Matatag na mga lipunan. Sumunod dito ang malalaking masaker at etnikong paglilinis. Marami dyan ay kalokohan. Simpleng kalokohan lang. Ang mga unang nanirahan dito ay ibang-iba sa mga unang nanirahan sa Amerika.
Sa Amerika, maraming katutubo ang namatay sa mga sakit na dulot ng paninirahan ng mga Europeo. Pero mas kaunti ang mga labanan dito sa Australia kaysa sa Amerika. Dahil lang ito sa nakolonisa ang Australia mga 2 o 3 siglo matapos ang Amerika. Kaya mas naging sibilisado na ang mga Briton at mas inalagaan nila ang mga katutubo. Sa tingin ko nangyari ito noong unang bahagi ng ika-19 na siglo. May mga puting tao na binitay dahil sa 9 Mile Massacre na kinasangkutan ng mga aborihinal. Hindi ko sinasabi na hindi nagdusa ang mga aborihinal. Talagang nagdusa sila. Pero ito ay isang pagmamalabis. Hindi kailanman tatalakayin ng payasong ito ang tungkol sa kanyang kultura, ang masaker sa Afrika, o ang pagkaalipin ng mga babaeng silangang Europa. Wala silang pakialam sa mga katutubong tao, wala silang pakialam sa mga katutubong populasyon, wala silang pakialam. Wala silang interes sa kanila. Pakay lang nila ay samantalahin ang hidwaan para magdulot ng kaguluhan sa lipunan. Nandito lang sila para pahiyain ang mga Australiano dahil sa pagiging proud nila sa kasaysayan, kultura, pagpapahalaga, at sa bansang kanilang nilikha. Tingnan mo ang paligid, napakaganda ng bansang ito. Inaanyayahan ko kayong bisitahin ang Australia. Masakit sa akin na naliligaw ang Australia dahil pinayagan nating pumasok ang sobrang daming walang utang na loob. Mga taong katulad niya, at tingnan mo siya, isa talaga siyang tagapayo. Binigyan siya ng pinakamataas na pribilehiyo na magkaroon ng tungkulin sa pamumuno at ito ang sinasabi niya. Parang pagdura ito sa bansang nagbigay sa iyo ng magandang buhay. Pasensya, kailangan nating maging matindi. Pasensya na, hindi ito katanggap-tanggap. Hindi dapat ikahiya ang pag-iral natin. Walang utang na loob na gago. Ipakilala ang sakit at pagkawasak nito. May dala silang virus sa test tube at sinabi, alam mo ba, ibigay natin ito sa mga katutubo na parang alam nila. Pero hindi naman nila alam ang planong ito. Mga sistema ng pagkain, mga pamilya at mga sistema ng pagkain. Ang mga katutubo ay simple ang pamumuhay. Hindi ito laban sa katutubong komunidad. Hindi sila nakipagkumpetensya sa mga maunlad na sibilisasyon. Walang pangangailangang mag-imbento ng agrikultura at namuhay sa ibang kapaligiran. At sistemang pagkain, pamilya at kultura. Pagsapit ng unang bahagi ng 1,800, bumaba ang populasyon mula 1,000,000 hanggang 600,000. Habang lumalawak ang kolonisasyon noong kalagitnaan ng 1,800, bumaba muli ang bilang. Noong 1,900 at halos 70,000 na lang ang natirang katutubong Australiano, mas mababa sa 10% ng dating populasyon. Mahigit siyam sa bawat 10 ang nawala. Mga taong nanirahan dito ng 10,000 taon, payapa. Hindi siya tatagal kahit isang araw sa tunay na pamayan ng aborihinal. Kasama ito sa kalikasan. Hindi ito tungkol sa paghingi sa iyo ng paumanhin para sa bagay na hindi mo ginawa. Ito ay tungkol sa pagsasabi ng totoo dahil ang katotohanan ang pundasyon ng katarungan. Ano ang katotohanan? Alam ba natin? Saan galing ang mga numero? Mga Australiano at makabagong antropolohiya ang nagbigay ng mga numerong yan sa'yo. Walang pakialam ang mga tao sa Australia. Gusto lang nilang mag-sorry ka sa buhay mo at sa bansang ginawa natin. Pero sa halip, ginising nila ang isang halimaw. Yung dating hindi makabayan, ngayon makabayan na. Lalaban tayo, hihilingin natin ang mas mahigpit na batas at pagkansela ng visa at pagkamamamayan ng mga walang utang na loob. Buong lakas at pagmamalaki nating sasabihin, maligayang araw ng Australia.